Kaninang 2 a.m. yung low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo na may local name na Ramil. Huli itong namataan sa layong 1,145 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran na mabagal at sa kasalukuyan po ay hindi pa dama yung epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit nga, mamayang hapon po, habang mas papalapit na itong si Bagyong Ramil, yung trough or extension po nito ay posible nang magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may silangan ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, ngayong araw magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Dulot po ito ng easterlies na nakakaapekto pa rin dito sa may central at southern Luzon, maging sa area po ng Visayas. So for today po, yung magdudulot po ng mga pag-ulan ay easterlies, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ramil, sa kasalukuyan po ay binabaybay pa nito yung karagatan sa silangan ng ating bansa. Generally, magiging westward po yung pagkilos nito and bukas po ng umaga or hapon ay lalapit ito dito sa may area ng Catanduanes and by Sunday morning naman or afternoon ay maglalandfall ito either dito sa Aurora or Quezon area and then tatawirin po nito by Sunday itong area ng northern and central Luzon. And muli po sa ngayon, wala pa pong, hindi pa po natin dama yung epekto nito ni Bagyong Ramil sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit nga po ito kung saan mamayang hapon, posible na po yung trough or extension nito magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang areas ng Bicol region at Eastern Visayas. And bukas naman po kung saan mas malapit pa po itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, doon na po mas magsisimula na maramdaman po natin yung direct effect nito most likely dito po sa may Southern Luzon, Visayas area. And then by Sunday naman, habang ito ay patungo naman dito sa may area ng either Aurora or Quezon, ay mas mararamdaman na din po natin yung direct effect nito dito naman sa area ng Northern and Central Luzon. So expect po natin, no, may mga malalakas na hangin po and mga pag-ulan na mararanasan yung malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, maging yung silangan din po ng Southern Luzon at Visayas over the weekend. Kaya po pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan. And also, hindi rin po natin inaalis yung possibility na magkaroon pa ng mas southward shift or maging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil, posible pong magbago yung ating landfall area or magiging dito po sa area ng Southern Luzon or maybe dito din po or posible din po dito sa may summer provinces. And kapag po naging mas mababa yung track po nito or nagkaroon ng southward shift sa track po nito, ay maapektuhan din po itong malaking area pa ng Southern Luzon. Kaya naman po mag-antabay pa rin po tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na wind signal number 1 dito sa may easternmost portion ng Quezon, maging dito sa Camarines Norte, Catanduanes, sa may area din ng Camarines Sur, Albay, northern and eastern portions ng Sorsogon, maging dito din sa may eastern portion ng Northern Samar. So paalala po para sa ating mga kababayan, for now hindi pa po nararamdaman yung malalakas na hangin na dala po ni Bagyong Ramil dahil ito pong wind signal natin ay meron tayong lead time na 36 hours. Ito po ay para makapaghanda yung ating mga kababayan. So most likely po, mararamdaman po natin yung mga malalakas po na hangin na dala nito bukas dito po sa mga areas na ito. And habang mas papalapit po itong si Bagyong Ramil, madadagdagan pa po yung areas natin under wind signal. Highest possible po natin na maaring itaas ay wind signal number 2, but hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na kapag nag-intensify pa into a severe tropical storm itong si Bagyong Ramil, ay posible po tayong magtaas ng wind signal number 3. Kaya muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan, and yung ganito pong kalakas na hangin, posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya po paghahanda para sa ating mga kababayan.
Samantala para naman po sa mga pag-ulan, bukod po sa trough nito na posible na makaapekto mamayang hapon dito sa may silangan or sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas, bukas po mas mararamdaman na yung direct effect nito ni Bagyong Ramil. Posible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa Northern Samar. Kaya muli po, paghahanda para sa ating mga kababayan and doble ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And na-expect po natin by Sunday, mas malaking area pa po yung makakaranas ng mga malalakas po na pagulan na dulot ni Bagyong Ramil. Kaya naman muli mag-antabay labang po sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala pa po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng ating karagatan. And in-expect naman natin mamayang hapon or bukas ng umaga, posible na po tayong magtaas ng gale warning dito sa may northern seaboard ng Eastern Visayas maging sa seaboards ng Southern Luzon. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, magiging maulap po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan po tayong mararanasan, most likely simula po mamayang hapon onwards, dulot po ng trough or extension ni Bagyong Ramil. Dito po yan sa area ng Albay, Sorsogon at Catanduanes. Samantala, magiging makulimlim din po yung panahon. Any time of the day, posible po yung mga pag-ulan din dito sa Metro Manila, maging sa area din ng Calabarzon, rest of Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din po ng Romblon, dito sa Bulacan, Aurora, Isabela at mainland Cagayan, dulot po ito ng easterly. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. And also, doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, for the rest of Luzon naman, may mga isolated po tayong mga pag-ulan o yung mga biglaang pag-ulan, pagilat at pagkulog na mararanasan, dulot pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Northern at Eastern Samar ay meron din po mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot din ito ng trough or extension ni Bagyong Ramil. Samantala, for the rest of Visayas naman, magiging mataas din po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng easterlies. And dito naman po sa buong bahagi ng Mindanao, meron tayong mararanasan pa din ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot ito ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas po na pag-ulan na maaari magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 27 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius.